Napamura ako sa isip nang bumunggo ako sa matipunong dibdib ng kung sino. Sinipat ko ito ng tingin at bahagyang nawala ang kalasingan nang makita ang itsura nito. Ang gwapo. Bulalas ko at hinawakan siya sa pisngi. Mukhang nagulat siya sa ginawa ko, ngunit kalaunan ay hinayaan lang ako. Naramdaman ko ang pagbigat ng paghinga niya at bibitawan na sana ang pagkakapulupot ng kamay niya sa bewang ko nang tumingkayad ako para mahalikan siya. Bahagya akong inilayo ng lalaki sa kanya, kaya kahit na ayaw kong hiwalayan ang makasalanan niyang labi ay wala akong nagawa. Miss, lasing ka lang. Don't play with me dahil hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Sambit niya na halatang naaapektuhan sa ginawa ko. Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi at mariin siyang tinitigan. Yun nga ang gusto ko eh. Huwag ka nang magpakipot. Iyong-iyo ako sa gabing to. Parang nagsilbi naman yung trigger para patulan niya ang gusto kong mangyari. I thought for a second, I feel like I'm the daughter of Lilith. And he was like a good man without a taint of sin. Mapang-akit at mapanlin lang akong nag-alok sa kanya ng isang regalo at walang pag-aalinlangan niya itong tinanggap. Hindi man lang inisip kung ano ba ang papasukin niya. He simply fell for my trap. Well, parehas naman kaming magkaka-benefit. Masarap naman ang kasalanang gagawin namin. Marahas niya akong ibinaba sa kama ng hotel. Laking pasasalamat ko na lang talaga dahil malambot ang kama. Kung hindi ay baka sa ospital pa ako unang makarating kesa sa langit. Napamura ako ng ilang ulit dahil akala ko ay napaka-inosente niya. At mukhang wala pa siyang experience pagdating sa ganito. Pero hindi pala. Kasi ako ang nasurpresa. Halatang hustler na siya pagdating dito. Masyado akong nalibang sa mainit, malalim, at mapusok na tugon niya sa akin. Ni hindi ko nga namalayan na nakakalat na ang mga damit ko sa kung saan-saan. Para na akong baliw sa malalakas na singhap na aking ginagawa. Amusement naman ang nakita ko sa mukha ng lalaki dahil sa reaksyon ko sa mga ginagawa niya. At imbis na makaramdam ng kahihiyan, ay nakadagdag pa yun sa pagkasabik na aking nararamdaman. Epekto yata ng alak sa sistema ko. O di kaya naman, mas lalo lang akong nalasing dahil sa presensya ng lalaking kasama ko. Lalo akong nakaramdam ng excitement nang simulan niya ang pagpasok. Halos hindi ko na makilala ang sariling boses. Para akong mababaliw ng mga sandaling yun. Tiningala ko ang lalaki at nakitang ganun din ang ekspresyon ng mukha niya. Kakaibang sensasyon ang dala niya sa sistema ko. At kung ikukumpara ko ito sa ex ko ay mas napaligaya ako nito. Hanggang sa dumating na sila sa dulo. At tila nga baliw na siya dahil hinayaan niya lang ang lalaki na diligan ng kanyang bulaklak. Paggising ko ay naramdaman ko agad ang pananakit ng katawan at ulo ko. Para akong binugbog sa lagay ko. Nabaling ang tingin ko sa lalaking nakahiga sa tabi ko. Nakadapa siya ng higa at nakapatong ang braso niya sa bewang ko. Biglang nag-flashback sa akin ang nangyari kagabi kaya napahawak ako sa aking dibdib. Ang landi-landi mo, Vivian. Paninisi ko sa aking sarili. Kaya habang tulog ang lalaki ay maingat kong tinanggal ang braso niya sa akin at nagbihis kaagad. Kinuha ko ang gamit ko at tuluyang umalis doon. San ka nagpunta kagabi? Mapang-usisang tanong ni Digna, ang best friend ko. Sa apartment lang. Pagsisinungaling ko naman. Pinanliitan niya ako ng mata. Nagdududa sa sinabi ko. Oo na, sa club ako nagpunta. Ano, happy? Inirapan ko siya. Sabi ko na nga ba, bakit hindi mo ko niyaya? We are supposed to celebrate dahil sa wakas, wala na kayo ng pangit mong ex. Hoy, bibig mo naman. Natatawa kong suway. Bakit? Totoo naman na. Nakuha niya pang mag-cheat sa'yo. Sa ugali na nga lang babawi, hindi pa nagawa ng unggoy na yun. Nanggigigil na wika ni Digna. Isang linggo matapos ang aming pagkikita, talagang hindi ko na naisip ulit ang pangyayaring yun. Ni hindi na nga ako nakapag-emote sa paghihiwalay namin ng ex ko. Dahil doon sa nangyari sa amin ng hindi ko kilalang lalaki. Vivian, kailangan ko ulit ng tulong mo. Natatarantang wika ni Digna.
Alam ko na agad ang pakay nito nang magpunta siya mismo sa trabaho ko na para bang hinahabol na naman ng 10 kabayo. Nagmamakaawa na naman ang ekspresyon ng mukha niya. Inirapan ko siya. Digna, wala na akong panahon para sa ganyan. Paliwanag ko naman dahil sa dami at tambak na files na ginagawa ko. Lunch break ngayon kaya nagkaroon ako ng oras para kausapin siya. Babayaran kita ng mas malaki this time. Please, one last favor for your best friend. Pinagdaop niya pa ang mga palad para lang umepekto ang pagmamakaawa niya. Girl, imbis na ako ang iharap mo, ikaw na lang kaya ang humarap sa problema mo. Suhestyon ko naman na mukhang hindi niya nagustuhan. I really can't this time. Malungkot na turan niya at nagbaba ng tingin. At bakit naman? Nagtaas ako ng kilay. May nagugustuhan na ako. What if magustuhan ako ng makaka-blind date ko at maisip niyang pakasalan agad ako? Isa pa, mga arogante pa man din ang mga sobrang yaman na tulad nila. Hindi ko sila kayang pakisamahan, Vivian. Mamamatay ako ng maaga. Problemado at sunod-sunod niyang reklamo sa akin. Oh, may nagugustuhan ka na pala. Bakit hindi mo nalang diretsuhin sila, tita? Malay mo itigil na nila yung ginagawang pagsiset up ng date para sa'yo. Suwestyon ko kay Digna. Gagawin ko naman yun. Kaso hindi pa ako nakakagawa ng hakbang para mapansin ng lalaking gusto ko. Kaya nga ikaw ang isasabak ko ngayon para makagalaw na ako. Girl, maraming koneksyon ang makakadate ko. At malamang sa isang pitik lang ng daliri niya kapag hindi ako sumulpot. Kawalan ng respeto yon para sa kanila. Baka pabagsakin pa nila yung business namin. Nangangamba pa niyang imporma. Huminga ko ng malalim at inihilamos ang palad sa mukha ko dahil pati ako ay nai-stress na. Matagal na natin tong ginagawa. Pro ka na sa ganito. Promise last favor na to. Pagmamakaawa pa rin ni Digna. Kailan ba yan? Lumapad ang ngiti niya at masiglang sinagot ang aking tanong. Bukas, 8:30. Susunduin kita sa apartment mo at ihahatid. Ganun pa rin. Uupo ako malapit sa pwesto niyo at makikinig. Napasimangot ako. O siya, sige na. Tutal, malakas ka naman sa boss ko. Ipagpaalam mo na lang na hindi ako makakapasok bukas. Bilin ko sa kanya. Thank you talaga, Viv. Maasahan ka talaga. Tuwang-tuwa niyang turan at niyakap pa nga ako. Nang matapos ang duty ko, ay sinundo niya ako para samahang mamili ng damit na isusuot ko para bukas. So anong plano mo? Nakapag-isip ka na ba ng gagawin this time? Okay lang kahit ikasira ng image ko basta hindi lang pumatol yung makakadate mo. Tanong ni Digna sa akin. Pas na muna ako sa pagiging mangkukulam at nakakakita ng multo. Natawa kami nang maalala ang mga pinaggagawa namin dati. Ako kasi ang palagi niyang isinasabak sa mga blind dates niya imbis na siya. Hindi naman ako lugi dahil palaging may bayad ang pagpapanggap ko. Hindi kasi pantay ang estado namin ni Digna sa buhay. Siya mayaman, samantalang ako ay walang ibubuga. Kumbaga nasa eksaktong level lang ako ng buhay. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw at nakakabayad ng bills at rent para sa sarili ko. Saktong-sakto lang para sa akin ang mga kinikita ko. Ngunit hindi naman naging hadlang yon para hindi ako kaibiganin ni Digna. Yes, siya mismo ang nakipagkaibigan sa akin dahil ako raw yung tipo ng tao na hindi plastic. Ako na ang bahala. Sagot ko at kumuha ng bestida at flat shoes. Nanguha rin ako ng fake belly para pagmukhain akong buntis. Seryoso ka? Mukhang hindi pa sang-ayon na sambit ni Digna. Para sa future mo to. Kung gusto mong ma-turn off agad ang lalaki, huwag ka nang mag-inarte. Wika ko sa kanya. Ang gagawin ko kasing palabas ay buntis ako ng 7 buwan at sasabihin ko sa lalaki na may 10 akong anak. Puro panganay lahat. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa yun kumaripas ng takbo at hindi magpakita. Kinaumagahan ay maaga akong pinuntahan ni Digna sa apartment na tinutuloyan ko para tulungang mag-prepare. Are you okay? Kaya mo ba? Halatang kabado ka eh. Puna niya habang mini-make-upan ako. Ewan ko ba?
Bigla na lang akong nakaramdam ng kaba dahil kaya mas mayaman yun sa mga lalaking naka-blind dates ko. Kinakabahan lang ng konti, pero kaya naman. Alanganin kong sagot. Sorry talaga, Viv. Wala na kasi talaga akong naiisip na ibang paraan. May concern sa boses niya, kaya agad ko siyang inilingan. Last naman na to. At saka hindi naman libre tong pabor mo. Alam mo na pag nangangailangan ng pera. Nang makapaghanda na ako ay tumulak na rin kami paalis. Maaga kaming dumating sa isang Italian restaurant. Nagsenyasan pa kami ni Digna bago naupo sa kanya-kanya naming pwesto. Yung pwesto ko ay nakaharap sa entrada ng pintuan, kaya kitang-kita ko ang mga taong nagsisipasukan. Halos lumuwa naman ang mata ko nang makita ang pamilyar na tao na pumapasok sa entrada ng pintuan. Talagang nasaktuhan pa na ganito ang itsura ko. Anong ginagawa niya rito? Sa lahat ng pagkakataon bakit dito ko pa siya makikita? Paano na lang kapag nakita niya ako at nakilala? Gagawa pa man din ako ng eksena. Pipi kong reklamo habang nakatabing ang kamay sa mukha ko. Psst! Viv! Nandyan na siya. Sumenya si Digna na nakaupo sa kabilang table. Sinilip ko kung saan na nagpunta ang lalaki. Lumingon pa ako sa likod ko at iginala ang paningin sa mga taong nandito. Pero wala siya. Namamalikmata lang ba ako? O minumulto lang ako ng ginawa namin ng gabing yun? Bahagya akong nakahinga ng maluwag at tinanggal na ang pagkakatabing ng kamay ko sa aking muka. Ay, kalabaw! Gulat kong litanya dahil ngayon ko lang napansin ang bultong nakatayo sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko at kulang na lang ay pasukan ng langaw ang bibig ko dahil yung taong hinahanap ko ay nandito lang pala sa harapan ko. Are you Digna Angeles? Nagtaas siya ng kilay at hinagod ako ng tingin. Bahagyang nagtagal ang tingin niya sa dibdib ko, kaya tinakpan ko yon na parang hindi niya pa talaga nakita o nahawakan. Siya yung lalaking naka one night stand ko. Wait, wag niyang sabihin siya si Nathan Corpus. Siya ba ang ka-blind date sana ni Digna? Dumako ang tingin niya sa tiyan ko kung saan nakalagay ang fake belly. Bahagya siyang natawa at umiling. Napayuko naman ako at tinago ang tiyan gamit ang kamay ko. Nagpunta siya sa katapat kong upuan at tinanggal ang pagkakabotones ng suit niya bago naupo. Grabe, ibang level ng kahihiyan to. Tumikhim ako at tumingin saglit kay Digna sa kabilang table. Sinenyasan ko siya na may problema. Akala ko pagkatapos ng nangyari sa atin, hinding-hindi na makukrus ang landas natin. Pero heto ka sa harap ko ngayon. Mapaglaro siyang umisi habang nakatitig sa akin. Biglang bumalik sa alaala ko ang nangyari sa amin noong gabing yun. Yung mainit na halik niya. Kung paano kami nakontento at nasihan sa sensasyong binigay ng isa't isa. Na parang kahapon lang ang nangyari. Nasamid ako dahil gumugulo na naman yun sa isip ko. Taranta akong napainom ng tubig at iniwas sa kanya ang tingin. Nagpapanggap ka bang si Digna Angeles? Because the daughter of Mr. Angeles would never do that reckless thing. Tinuro niya ang tiyan ko. Tsaka hindi naman malaki ang tiyan mo noong may nangyari sa atin last week. I've seen your body from head to toe. Tumambol sa bilis ang dibdib ko sa paraan ng pananalita niya. Ibang maglaro ang ngiti sa labi niya na para bang nanghihikayat at nangaakit sa kama. Nakaramdam ako ng kakaibang init dahil dun. Ngunit imbis na patulan ang sinabi niya ay nagpanggap akong walang alam sa sinasabi niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matapang kong tanggi at iniwas ang tingin. Natatakot akong mabasa niya ang laman ng isip ko dahil sobra akong naapektuhan sa paraan ng paninitig niya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Talaga? Dahil balasing ka kaya hindi mo maalala? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung ano ang ginawa natin ng gabing yun? Napalunok ako. Ganun na lang kabilis ang epekto ng sinabi niya sa katawan ko. Ayun yung kilala kong Digna Angeles. Hindi mo na kailangang magpanggap. Nagtapang-tapangan naman akong kinumpronta siya. Alam mo naman na palang hindi ako si Digna. Bakit hindi ka dumiretso sa kanya kanina? Palaban kong wika sa kanya. Dahil nagulat ako na nandito ka. Naisip kong nandito na rin lang naman ako,
Kinuha ko na ang pagkakataong to para kausapin ka. Besides, hindi naman ako interesado sa kanya. Baling niya kay Digna. Sumandal siya sa upuan at hindi inalis ang tingin sa akin. Bakit? Nautal ako kaya palihim kong kinurot ang sarili. Naisip ko na pwede nating ulitin yung nangyari. Gusto kong pasukin ka ulit. You know what I mean? Ngumisi siya ng nakakaloko. Aaminin kong nakaapekto yun sa akin. Yung pananabik ay naguumapaw sa buong sistema ko. At naisip ko na agad ang sariling nakahiga sa kama habang ginagawa namin ang makasalanang bagay. Magbabayad ako. Dagdag niya na hindi ko nagustuhan. Okay na sana kasi parehas kami ng nararamdaman. Pero hindi ako bayarang babae gaya ng iniisip niya. Kaya naman imbis na pumayag sa gusto niya, ay tumayo ako at nilapitan siya. Tinanggal ko ang fake belly sa tiyan ko at matapang na hinampas sa mukha niya. Hindi siya nakapag-react sa sobrang gulat sa ginawa ko. Maging ang mga tao sa loob ng resto ay naagaw ko ang atensyon. Viv, agad akong dinaluhan ni Digna. For your information, Mr. Corpus, hindi ako bayarang babae. Nanggagalaiti kong sambit at iniwan siya doong gulat pa. Okay ka lang ba? Ano bang nangyari? Bakit inexpose mo yung pagpapanggap mo? Nag-aalala at sunod-sunod na tanong ni Digna nang makalabas kami ron. Dumiretso kami sa kotse niya at noong makasakay ay kinuwento ko ang nangyari. Ang ibig mong sabihin, natikman mo na ang isang Nathan Corpus? Gulantang na tanong niya. Inihilamos ko ang palad sa mukha ko sa pagkairita. Hindi yan ang pinupunto ko, okay? Kilala ka niya at mukhang wala naman siyang gagawing hakbang para pabagsakin ang business niyo. Kaya rest assured na ako na ang pag-iinitan nun kung sakali. Problemado kong reklamo. What if gusto ka pala niya kaya ka ulit gustong makasama sa kama? Tanong ni Digna sa akin. Tigilan mo nga ako, Digna. Iniisip niya na bayaran akong babae. Ganun kababa ang tingin niya sa akin. Mas mukha na akong problemado ngayon kesa sa kanya. Pero si Digna, pirmi pa rin sa paniniwala niyang may gusto kuno ito sa akin. Kung alam lang talaga niya kung ilang santo na ang nilapitan ko para lang hindi na mag-cross ang landas namin ng lalaking yon. Guys, good news. May business trip si boss ngayon at mahigit 1 buwan din daw siyang mawawala. Nagsigawan ng mga office mates ko at ganun din ako. Natutuwa kami dahil kung gaano katagal ang pamamalagi ni boss sa ibang lugar, ay siya namang pagtahimik ng buhay namin sa trabaho. Magagawa namin ang gusto namin. Makakauwi kami ng mas maaga at walang palaging mababad trip sa amin. Kaso bad news. Lahat kami ay natigilan sa pagsasaya. May ibang papalit pansamantala sa kanya. Nanlumo ang mga ka-office mates ko. Ang pangit mo namang magbalita, Ma'am Santos. Tingin mo mas istrikto yun kay boss? Curious na tanong ni Ma'am Steph. Ngayon pa lang natin malalaman kasi nasa elevator na siya papunta rito. Lahat kami ay naghintay sa pagdating ng pansamantala naming boss. I heard, mas mataas daw ang posisyon nito kaysa kay Boss Jeremy. Dahil itong pinagtatrabahuhan ko ay sangay lang ng kumpanya ng nasa pinakamataas. Nandito na siya. Tarantang ani Ma'am Santos. Inayos niya ang kanyang salamin at ang nalukot na damit. Tumayo rin kami sa kanya-kanya naming cubicle para magbigay galang sa pagdating niya. Pagbukas ng pintuan, ay agad kong nasalubong ang tingin ni Nathan Corpus. Sunod-sunod akong napamura at itinago ang pagmumuka gamit ang ilang hibla ng buhok. Ano na namang ginagawa niya rito? Guys, this is Sir Nathan Corpus, the CEO of the NC Incorporation. Pakilala ni Ma'am Santos. Tuluyang nalaglag ang pangako nang marinig yon galing sa bibig mismo ni Ma'am. Yung lalaking sinampal ko ay boss ko. At higit sa lahat, yung lalaking nakasama ko sa isang mainit na gabi, boss ko. Totoo ba to? Sunod-sunod kong minura ang sarili at pasimpleng sinampal ang muka. Iniiwasan kong hindi niya mapansin. Pero sadya yatang malas ko dahil tumapat siya mismo sa cubicle ko. Come to my office within 5 minutes. If you do not come, you're fired. Pananakot niya sa akin.
Napatingin ako sa kanya at nasalubong ang mga mata niya. Malamig yon at para bang pag hindi ako sumunod sa sinabi niya, ay hindi siya magdadalawang isip na tanggalin ako sa trabaho. Unfair yon para sa akin. Kahit magreklamo ako at walang magagawa dahil siya ang pinaka-boss. Nang makaalis siya, ay naibog ako ang kanina ko pa pinipigilang hininga. Kilala ka ni Sir Nathan? May nagawa ka bang hindi niya nagustuhan? Usisa agad ni Ma'am Santos, habang yung mga katrabaho ko ay nagkanya-kanyang usap. Ang sarap ni Sir. Ang pogi. Tili ng bakla kong katabi. Hindi ko alam, ma'am. Iling ko at nagpaalam sa kanya para magpunta na sa office. Ito na ba ang ganti niya sa ginawa ko dahil napahiya siya? Huminga muna ako ng malalim bago kumatok sa pintuan. Binuksan ko yun nang papasukin niya ako. Maingat akong naglakad papunta sa kanya. Nang maramdaman niya ang presensya kong papalapit, ay humarap siya sa akin. Nahigit ko ang hininga ko at tumigil sa paglapit sa kanya. Hindi ko intensyong takutin ka sa sinabi ko kanina. Gusto ko lang makapag-usap ulit tayo. Malumanay nitong wika. Kung aalukin mo ulit ako, tanggalin mo na lang ako sa trabaho. Matapang kong sumbat. Sa kabila ng nangyari sa amin ay nirerespeto ko pa rin naman ang sarili ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Bahagya siyang tumawa at umiling kaya kumunot ang noo ko. Wala akong intensyon na pagmukhain kang bayaran. Paglilinaw niya. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng pera dahil nagpapanggap kang si Digna. Kung may gusto akong kunin sa'yo, hindi ba dapat may makuha ka rin sa aking kapalit? Lumapit siya kaya napaatras ako. Nanginig agad ng tuhod ko at muntik pa akong matumba kung hindi lang niya ako nahawakan. Bulta-bultahing elektrisidad ang naramdaman ko sa simpleng hawak niya. Para akong napapaso at nakaramdam ng matinding pangangailangan at uhaw. Sa tingin ko ay ganun din siya. Bumaba ang tingin niya sa labi ko at unti-unting inilapit ang mukha sa akin. Napapikit ako ng tuluyang lumapat ang labi niya. At bahagya pang napahalinghing nang maramdaman ko ang pagkagat niya. Sumilay ang ngisi sa labi niya at inilayo ang mukha sa akin. Bahagya pa akong nainis sa pagkabitin. I'll take that as a yes. Sabihan mo lang ako kung magpapabayad ka o hindi. Pwede ka nang lumabas. Gusto ko pa ng mas higit pa doon. Ngunit ang traidor kong paa ay lumakad na paalis. Nahinto lang ako nang magsalita ulit siya. Sabay tayong uuwi mamaya. Hintayin mo ako sa lobby. Kaya naman nang matapos ang duty ko ay naghintay ako sa lobby. Sakto namang nagsiuwian na rin ng mga katrabaho ko, kaya wala nang chismis na kakalat kung sakali mang makita nila ako kasama si Nathan. Let's go. Sambit ni Nathan nang makarating sa pwesto ko. Hinawakan niya ang kamay ko bago kami naglakad paalis. Anong gagawin natin dito? Takang tanong ko nang marating namin ng isang exclusive subdivision. Pumasok ang kotse niya sa automatic na gate at namangha ako nang makita ang loob. Muli niyang hinawakan ng kamay ko nang pumasok kami sa loob ng malaking bahay. Wala kang kasama rito? Curious kong tanong. Meron. Ikaw. Kasama ng magiging anak natin. Hindi ko masyadong narinig ang panghuling sinabi niya. Dahil busy ako sa kakatingin sa mga paintings at chandelier. Anong gusto mong kainin? Tanong niya at sinindihan ng ilaw sa kusina. Ikaw. Pilya kong sagot, kaya napabunghalit siya ng tawa. Mamaya, kinilabutan ako sa sinabi niya. Akala ko ay sa hotel niya ako dadalhin dahil pumayag na ako sa gusto niyang mangyari. Pero hindi ko inaasahang dito kami pupunta sa mismong bahay niya. Kaya napaisip ako kung ganun na ba ako ka-espesyal para sa kanya. Nagkasundo kami sa isang bagay. Kaya kahit saan naman siguro namin gawin yun ay ayos lang. Total pareho naman kaming magbe-benefit. Pagkatapos niyang magluto at nang makakain kami, agad niya nang sinimula ng seremonyas. Kusang pumulupot ang braso ko sa batok niya at mas lalo pa siyang idiniin sa akin. Isang haplos lang niya ay pinanghihinaan na ako ng tuhod. Ganon katindi ang epekto niya sa katawan ko. Saglit kaming naghiwalay ng isang panyako sa lamesa.
Dito natin gagawin. Paano kung mabasag to? Nag-aalangan kong tanong. Trust me, matibay to. Pilyo siyang ngumiti at tinanggal ang pagkakabotones ng long sleeve ko. Pagkatapos nun ay game na ulit. At para naman akong bata na hindi makapaghintay sa candy na ibibigay sa akin. Relax, sweetheart. Humahalakhak siya dahil naramdaman niya ang pagmamadali ko. Hindi ko na kaya. Nahihirapan at nagsusumamo kong sambit. Napalunok ako at parang natuyo ang lalamunan nang masilayang muli ang alaga niya. Hindi na pala ako lugi dahil sulit na sulit ako sa laki. Napahiyaw ako sa labis na kontento. Iba magpaligaya si Nathan. Kaya bahala na kung mahulog man ang loob ko sa kanya. Basta ang gusto ko ay mapunan ng pangangailangan ng katawan ko. After that night, ay halos araw-araw na akong nasa bahay niya. Wala rin kaming tigil sa pagpapakaligaya. Kayo na ba ni Nathan? Nakataas kilay na tanong sa akin ni Digna. Napipilan ako dahil hindi ko alam ang isasagot ko. Alam niya rin ang setup namin ni Nathan at pumayag naman siya basta hindi ko babalikan ang ex ko. Hindi. Mahinang tanggi ko at inabala ang sarili sa pagkain ng pizza. Pero mahal mo na. Napapangiti niyang tanong. Nasamid ako sa kinakain ko dahil doon. Bahagya ko pang pinakaramdaman ng sarili kung ganun na nga ba kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Oo, pag-amin ko. Mahal ka ba niya? Natahimik ako sa tanong ni Digna. Si Nathan yung tipo ng lalaking sobrang mag-alaga. Hindi niya ako hinahayaang masaktan. At binibigay ang mga gusto ko kahit hindi ko hilingin. Kaya hindi ko rin masisisi ang sarili ko kung bakit ako nahulog sa kanya. Kaya naman simula noong pag-uusap namin ni Digna, ay hindi na yun natanggal sa isip ko. Paano kung ako lang pala ang nakakaramdam nito? Paano kung ako lang ang nagmamahal? Parehas kaming tahimik ni Nathan habang nakahiga sa kama at nakayakap sa walang saplot niyang katawan. Hinalikan niya ang noo ko kaya napaisip ako kung itatanong ko ba sa kanya ang noon pa'y gumugulo sa isip ko. Nathan, mahal mo ba ako? Lakas loob kong tanong at bumangon mula sa pagkakahiga para makita ang reaksyon ni Nathan. Hindi siya nakasagot kaya agad akong nakaramdam ng pagsikip ng dibdib. Kasi ako, mahal na kita. Nakita ko ang gulat na rumihistro sa mukha niya at mas lalo siyang hindi nakasagot. Napalunok ako at para hindi niya makitang nasaktan ako ay tumayo na ako at nagbihis. Vivian, tawag niya sa akin. Naalala kong may gagawin pa pala ako. Uuwi na muna ako ha. Sambit ko sa kanya. Hindi ko siya magawang tignan at nagmadali ako sa paglabas ng bahay. Ni hindi nga rin niya ako nagawang sundan. Hindi niya ako pinigilan. Kaya ganun na lamang ang iyak ko pagdating sa apartment ko. Pagpasok sa trabaho kinabukasan, ay hindi ko matignan sa mata si Nathan. Gusto kong mahalin niya rin ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Pero mali ang iniisip ko dahil hindi ganun ang pagmamahal. Vivian, pinapatawag ka ni Sir Nathan sa office niya. May importante raw sasabihin. Imporma ni Ma'am Santos. Saglit ko munang pinakalma ang kumakabog kong puso. Ayokong mapansin niya na isang kalabit lang ng daliri niya ay mapapawi na agad ang hinanakit ko. Sir, pinatawag mo raw ako? Magalang kong sabi nang makapasok sa office niya. Lumapit agad siya sa akin at sabik akong sinunggaban. Hindi ko na inintindi ang gulat. Napasandal ako sa pintuan at narinig ko ang pagtunog ng lock nun. Grabe ang pagpipigil ko sa bibig ko na hindi makalikha ng ingay. Mahal din kita. Napapaos niyang pag-amin. Natigilan ako at unti-unti siyang tinignan. Tumalon ng puso ko sa tuwa dahil sa binitawan niyang salita. Mahal kita hindi lang dahil sa katawan mo. Mahal kita bilang ikaw. Dagdag pa niya kaya nagtubig ang mga mata ko. Pinulupot niya ang braso sa bewang ko at tinitigan ako sa mata ng may paghanga. Bakit wala kang sinabi noong umamin ako? Utal kong tanong. Nagulat lang ako kasi akala ko ako lang ang nakakaramdam nito. Sa tuwa ko ay mahigpit ko siyang niyakap. Hindi pala talaga pinipilit ang pag-ibig dahil kusa itong darating.
Sa paghihiwalay namin ng ex ko, ay nakatagpo ako ng higit pa sa pag-ibig na inaasahan ko.